Yo guys, what's up? Welcome back again to my channel. So yun guys, update tayo ulit sa ating mga gapi. At ayan, sundan agad natin yung last upload ko at mag-update ako sa inyo guys kung anong kaganapan dito sa ating mini farm. So yun guys, naglagay na rin ako ng tubig doon kasi may mga nag-drop na rin na fry. So nire-ready ko lang. Tapos doon yung isa, yung dalawa doon sa dulo, hindi ko muna nilalagyan. And then bago ko simulan to guys, tong video na to, shoutout dito kay Sir. Ayan, sa nag-iisa nagpapa-shoutout. At meron din may tanong din yung isang viewers natin kung paano ko daw ba ginagamot yung nangangayayat na gapi yung ayaw kumain. So, sagutin ko muna yung tanong mo, sir. Kapag sir, kapag meron akong gapi na ayaw kumain, nangangayayat, for example, ito, may dalawa ditong female pea dirt, nangangayayat to ayaw kumain. So, lang, sir, pag napansin mo na kasi, sir, na ayaw na kumain or na late na yung pagkamot mo sa gapi, actually, sir, ang ginagamit ko lang kasi talaga is asin, rock salt, or minsan, nilalagyan ko ng met blue, konting patak ng met blue, kagaya nito, sir, meron. So, kapag ayaw talaga kumain at di naka-recover, hindi sumigla, wala na talaga, sir. Hindi na talaga siya makakasurvive. Pero meron naman gabi na hindi pinapakain, nilalagyan na ng asin, tapos water change ka lang, sir, ng water change 20%, stock water, water change. Araw-araw yun, sir, hanggang sa 1 week, and then walang kain. Minsan bumabalik, tumataba, gumagaling yung gapi. Meron naman ako napapagaling, pero madalas, sir, namamatay. Hindi na kasi talaga natin may iwasan na gumaling yung gapi na parasite. Kasi sir, kapag nangayayat yung gapi, ibig sabihin na parasite yun. Nasa quality ng tubig mo yun. Maruming tubig mo, may nakain siyang parasite. Or paggabi, natutulog kasi yung gabi natin, sir. Paggabi, minsan nasa baba ng tank. Tapos yun, minsan napapasukan sila ng mga uod na parasite. Di ko alam kung anong tawag doon kasi maraming klase ng parasite na pumapasok sa kanila internal. So ayun, sir, kapag ganun na, 50-50 na rin kasi talaga yung gapi. May nakakasurvive, asin-asin lang, met blue, no feeding, water change daily. Ganun lang, sir. Ganun lang yung ginagawa ko, sir. So kapag nakasurvive yung gapi is thankful kasi nakasurvive. Pero kagaya nito, mukhang hindi nakakasurvive, tinatapon ko na, sir. Wala na talaga. Yan. Kaya nito sayang itong dalawang female na to, and then wala, nadali ng parasite. So, pag nadali ng parasite sa tank na merong parasite, ginagawa ko, sir, nire-reset ko to 100%, binababaran ko ng met blue, saka ko nilalagyan ng panibagong tubig para cycle at patay yung namuhay na parasite dito sa loob ng tank. So, yun, sir, yun yung sagot ko sa tanong mo. And then, balik tayo sa ating update. So, yun, guys, ito yung mga breeder natin. So, naglagay ako dito ng breeder na RDSS ko. Ayan. So, sobrang half moon ng RDSS natin na female at pinartneran ko ng good pattern female. Ayan. Na dalawa. And then, sana dumami to, guys. Ayan. Sana dumami to. So, mapula rin yung tail ng female. Ito yung napili kong female sa akin. Ayan. Isang trio dito at trio din ng pea dirt. Ayan. So, ito yung trio. Ito yung pea dirt na isa. Ito nandito, guys. Ito. Yan yung nanganak ng 2 piraso. Ayan. So, ito yung male ko. Nag-isang male ko. Matanda na. So, wala na yan. Ayan o. Ano na nga. Pictus na nga yung isa yung punit na. Sorry. Punit na yung isang ears niya. Then, ayan naman. Naka-outcross naman siya sa ibang line ng female. Then, ayan. Sana mapadami ulit natin yung pea dirt. Kasi, guys, hindi na breeding. Kagaya ng comment ng isa nating viewers na hindi na breeding. Hindi na breeding time. Hindi na breeding ng panahon ngayon. Wala na, taglamig na kasi, guys. So, mahirap na mag-breed. So, sa mga nakakausap ko rin dyan na breeder na nahihirapan mag-breed, same tayo ng nararanasan. So, shoutout na lang sa inyo. Ayan. Tapos dito naman, guys, ang good news natin, ayan, yung isang female is payat. Ayun, payat na. Nanganak siya ng 6 na piraso ng fry. Ayan. So, meron tayo 6 na piraso ng fry. And then, ito, guys, itong isa sobrang taba. Feeling ko magda-drop na rin siya. Ayan. Nahirapan na siya huminga. Ayan, nahirapan na siya huminga. Sobrang taba niya. At dinoble check ko naman kung yung taba niya is dahilan ng pagbubuntis niya. So, ayun nga, buntis nga. So, ayan, nahirapan na siya huminga. Ayan, nahirapan na siya huminga. Hindi siya dropsy, guys, kasi ayan, okay yung niya, okay yung scale niya. Ayan. And then, hinihintay ko na lang din magbuga to. Sana makapagbuga na rin to. Ayan. Grabe, sobrang taba niya. Ang bilis mabuntis. Kasi ito namang full cold natin dito. Ayan, tamang buntisan pa rin to dito. Ang tagal na ito mabuntis, guys. Ang tagal mabuntis na itong female natin na to. Ayan, ang tagal. So, ayaan ko na lang dyan. At healthy naman. Ayan.
Nagwa-water change din ako dito guys sa ating mga breeder every other day or every 3 days. Ginagawa ko ng ganun kasi nga mabilis sila magdumi kagaya niyan, no? Yan. Tapos dahil taglamig ngayon guys, ang water change ko na rin ngayon is sa loob ng isang linggo, sa loob ng 1 week, 2 beses na. Yung regular, tas dito, madalas ako dito. Kasi mga breeder to, sila rin dapat yung mga ingatan natin. At mas maliit kasi yung lagayan nila. Kaya mas madalas ako sa kanila mag water change para nananatiling quality at healthy yung mga isda natin na breeder. Kasi dyan tayo sa breeder, nagkakameron ng mga fry. Sa kanila tayo kumukuha ng fry na quality. Ayan. So, kaya dapat yung mga breeder natin guys, inaalagaan natin mabuti yan. Sa mga nagtatanong naman guys, yung pagkain ng aking mga breeder is Watchupong na may konting BBS. Nagpapatak ako ng konting BBS, tapos mga ilang minuto, saka ko naman sila bibigyan ng Watchupong feeds or APK. Kasi hindi na sila pwede guys ang mga breeder size or matatanda na nagapi sa mga BBS masyado kasi nagiging sobrang matured na ng body. So, sa female okay lang kasi kailangan yung female lumaki. Pero may kasamang male yan. Siyempre pag yung male kasi tumanda, nahihirapan na tumusok yung guys. Mabagal na lumangoy, lumalaki yung fins nila, lumalaki yung tail or mga caudal dorsal, yan lumalaki, diba? So, bumabagal sila, hindi sila nakakatusok. Kaya ito, iniingatan ko na tamang feeds lang, hindi masyadong high protein kasi nangyayari sa high protein guys, kapag sumobra sa high protein yung gapi natin, ganito yung nangyayari. Ayan, yung female na yan, medyo yung katawan niya medyo nag-matured, medyo bumwengkong. Ayan, sobrang epekto yan ng high protein na BBS, mga live food. Ayan. So ngayon, birang-bira na lang ako dito sa kanila maglagay ng BBS. Naglalagay pa rin naman ako guys ng BBS, kapatak lang. Patak lang. Ayan, nagkakaway pa yung dalawang female. Talaga itong dalawang to. So yun guys, ito naman yung MSSBT natin. Ayan, so available pa yung 3 male. So meron pa tayong 3 trios. So yung 2 trios dyan, naka-reserve na kay Papa Bry, Sir Brian at kay Sir Axel. Ayan, shoutout sa inyo bossing. Sa dalawang yan. Ayan, lagay ko yung sa screen. Ayan, shoutout sa kanila. Kunin nila yan. So, ano yan? Pautang pa yan. O, diba? Ganun ako bait. Pautang ako, guys. Sa mga regular buyer ko at sa mga, trusted ko na talaga na buyer ko. At ito yung isa pang RDSS ko na trio. Akin to. Ayan. So, good pattern talaga yung female dark horse. Then, at reddish. Yung male natin na yan ang ganda, guys. Half moon. Ayan. Sana maganda kalabasan ng anak, maging outcome. Ayan. Sa mga dragon naman guys, wala naman masyadong kalas-long na hindi ka nagsushow. Maarte lang sa show, pero sa ganito, hindi sila kal. So, ayan. Good for materials. Ito naman, available to trio, RDSS. Ayan, available to guys. Dito naman yung ibang female natin na SSBT. Niligay ko dito kasi wala naman to. At na-reset ako dyan, nag-reset ako ng tubig. At ayan, healthy fish naman sila guys. And then yung good news natin guys, diba? Nanganak yung HB Blue natin. So ito yung anak ng HB Blue. So dahil nga wala pa akong masyadong cycle tank na ready paglagay ng fry, nilalagay ko muna sila dito. Nandito rin yung dalawang fry ng P-Dirt at nandyan din yung dalawang yung mga fry ng na Tuxedo. At naglagay ako ng trio ko dyan. 3 female na darker at isang male na MSSBT. Sa akin yan, tinatabi ko. Ngayon guys. So, wala na pala dito guys yung kaya nakuha na. Kung napapansin yun, nakuha na. And ito mga reserve female ko. Isang RD, isang P-Dirt, isang gold. Ayan. Yung RD dyan, sobrang ganda kasi ng pattern. So, tinabi ko. Akin yan. Ayan. Yan. Diba? Kasi itong gold, yung Big Mama ko at yung P-Dirt na Big Mama din na yan. So, ayan. Sana tumagal ang mga buhay niya sa akin at reserve ko yan at maingat ako mag-water change dito sa tank na to. At ito naka-cycle. Nakahapon pa to and then stock water na itong nilagay ko guys. Pero hindi ko pa pwede kasi lagyan ng gapi yan dyan eh. Mas maganda na medyo matagal-tagal na para may lamok pa na punta guys. Yan, para talagang healthy yung kalabasan ng tubig na yan. Ito guys, anak ng HB Blue natin na first batch. So ito yung first batch na sa isang female. So iwalay ko to. So baka mag-ready ako ng isang ganito guys. Then guys, update tayo sa ating mga gold. Ito nga pala yung mga full gold natin guys. Ayan, ang laki na. May nag-comment, sir, ang bilis lumaki ng gold mo. Wala pang 1 month. Ayan guys, wala pa tong 1 month guys.
Yan, kaya na sila kalaki. So, ano lang yan guys, one time BBS na lang yan, hindi ko na dinadoble. Pero baka mamaya magpakain ulit ako ng BBS. Kasi kanina guys, pinakain ko to ng BBS. BBS nun to guys, hindi ko pa ini-introduce dyan yung mga Wachupong. Siguro saka na kapag sobra 1 month na sila. Yan. BBS, diba? Ito yung kapatid nila na mas nalilate lumaki. Pero ayan na, lumalaki na rin guys. Ayan sila dyan. So, baka soon i-open ko na to kapag marami na tayo anak ng RDSS or anak ng P-Dirt. Lagay ko na rin to. At ito, sa pastel naman guys, ito pa din. At di ko pa rin naalis yung isang female na hawa ko. Pero, okay pa naman. Lumalong-ilong pa naman maliksi siya, you know. Pero, nag-clamp pint lang. Pero, baka i-separate ko na rin talaga yan. Ayan. Ito yung isang female natin na preki. Ayan. Sana preki to guys, ah. So, yun guys, yung update natin. At sinugot natin yung katanungan ng isa nating viewers. At ayan guys, sana natuwa kayo sa ating Gapi Vlog update dito sa aking mini farm. Ayan. Meron tayo ng isda. Actually guys, itong isda na to, itong MSBT na to at itong RD na to, ibang line to. Dito, same na ito. Ito, kinuha ko to sa tropa. Ayan. Para may pang-out tayo dito sa ating farm kasi may mga visitor ako, may mga bigla-biglang pupuntang buyer ko na walang pa-chat. Gaya nung nakaraan, mayroon pumunta kayo ng mga feeder natin. So, ayan, nawalan na ako ng pang-out kasi nga sobrang tumal natin magpa-breeding ngayon. So, eto, binili ko to sa tropa. Ayan, so, binigay niya sa akin ng mura. In-out ko lang din ng mura. Na may konting ano kasi, shipping pa, pinuntahan ko, di ba? Okay, so ito, itong MSBBT na yan, di sa akin line yan. At itong RDSS na to. At ayan, marami akong kinuha na kahapon, so marami na rin kumuha. At natuwa kasi quality naman talaga maganda. Ayan guys. Ito guys, available yan. And then yun lang guys, bye na daw si Wanda. And then, thank you daw sa lahat na nanonood at sumusuporta. Sana wala at di kayo magsawang manood sa aking vlog update about Gapi. And yun guys, thank you for watching.